po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is February 26, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may main city residences sa may Agoncillo, Barangay 690 Malate, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Grade 1 International Placement Agency sa may General Luna Street, Barangay 676, Paco, Manila. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito at pawang dito naman po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa laban ng isang po. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Yan. Pero ang ICC, malabong pagbigyan. Pero sa politika sa Pilipinas, yung ganung gesture, kasi pinagpipintangan siya, pinakidnap niya. Kaya ngayon, maapila siya, ewan mo kung gagawin niya. Pero may maraming mga mangyayari. Mga nasusunod na kabanata. Pero alam mo, ito may sinabi sa akin. Mamaya tingnan. Alas 9:06, narito po ng Double B bagong balita. Ilang nagtitinda ng bigas, dumadaing. Oo. Dahil sa pahirap ang pagkuha ng supply nito, no? Bigas na naman. Ang legacy ng Marcos administration ay bigas. Walang dapat na itaas itong presyo, di ba? Pati ba naman paghahanap ng supply, nahirapan pa? Naku ha, pansamantalang suspensyon. Pero muna, pressure po. Muna tayo, ilang kumpanya nag-anunsyo na ng presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Mao de la Cruz, sunod-sunod na yan, ha? Mao? Parang ika-anin na tapo po ni Igan, ano? Magpapatapad na ng kanilagi pagdatang presyo ng mga produktong petrolyo, ang Shell at COM, simula na sa isip o sa umaga, ikalabing pito ng Pebrero. Ayun sa lang dito, para magtataas ng presyo, dalawang kumpanya ng gasolina, no? 120, kada litro sa gas, kerosene, 60 centavos kada litro, ang diesel, 60 centavos kada litro. Ang pagalaw sa presyo ng gas, diesel at kerosene ay pusip ng pagalaw ng presyo ng gabi sa pandaigdig ang pamilihan. Ang dapat kusumaw de la Cruz din sa Maradyo TC tapos may dapat todo. Alas 9:08, dagdag na mga bagong balita. Ito na, pansamantalang suspensyon sa impormasyon o pag-aangkat ng sibuyas naman tayo, partner. Iminungkahi ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated matapos bumagsak sa 35 pesos ang farm gate price ng sibuyas sa Nueva Ecija. Mga nagtitinda ng mga prutas at pampaswerte. Nakapwesto na sa Binondo, Maynila ngayong bisperas ng Chinese New Year. Binondo Intramuros Bridge, sarado sa mga motorista na nagdadang dragon. Kaya pala, teka muna, mahal din ang bili ko ng mga prutas na bilog Ha? kahapon. Bumili ka mga bilog. Pero hindi dahil sa New Year, dahil meron akong pinapakain na. Gusto kong kumain ng prutas. Kami, hindi mo kami pinapakain. Kaya pala mahal. O anyway, ito na. Asa na tayo? Posibleng paglilitis sa kaso nga ng mga co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maaring mangyari ng hiwalay sa kaso ng dating Pangulo ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Pangulong Bongbong Marcos, biyahing Taytay Rizal. Para sa pagsundan ng isang recast technology plan. Papakita ang mga gawa ng bahay at building. Ganun ba? PNP may hawak na 5 active request for assistance para sa mga Pilipinong nire-recruit para isapak sa giyera sa pagitan po ng Russia at Ukraine ayon kay Atay Carolina Escalona. Isang ambulansya na may sakay na
ayos na. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po. Para po maayos po, no, yung response na kay opisina dito sa malawak na problema, no. So ano ba na nakuha natin yung data? So, fourth quarter po ito ng 2025. Yung natin mga kababayan natin, kinaintindihan nila yung issue ng corruption. More than 70% ko naintindihan na ito ang corruption mo. Before na nating government resources sa pagpapayaman, no, ng mga individual na po na kasangkot dito sa tinatawag natin negative bureaucratic behavior, yung autorya na ganito, no. And sa ating kababayan, pangalawang finding natin, tungkol sa naintindihan nila yung issue nito na ganitong paraan ng pagnanakaw ng government resources. Ano siya, dahil sila aware sila sa issue ng corruption sa ating gobyerno. So sinalinig niya na dito sa GMA, yung issue ng all over the country. Okay, now, finding, eto nga, may iba-ibang format. At tinanong namin ito yung report yung umaga na release media. Karamihan po natin Pag nag 300, nasabi yung top 3 nilang pag nag 300 siya ay 100 plus. ano ba yung mga Ay, ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.